Guys, oh my God. nakatulog ako. Pagkamulat Meron na ako tumatawag yung mga ka-churchmate ko. Joke lang, sa papa ko to kasi andito kami sa office niya. Pinunta lang niya ako dito para magpa-air at Nung naging tropa namin si Ted, ay lagi din kami tumatambay sa kanila. At one time, pinagalan namin lumabigit ng tubig sa likod ng bahay nila. Pagpunta namin doon, sparkling ang aking eye. Uy, men, may malapit palang resort sa inyo dito eh. Oo, men, pero sobrang dyan. Talaga, pero ang ganda ng swimming pool nila, men. Tsaka ang tataas ng slide nila, parang ang enjoy mag-slide. Try nyo, men, punta dyan para maranasan nyo. Magkano ba entrance dyan, men? 50 pesos, men, tapos iba pa yung cottage. Ang mahal ah. Akyatin na lang kaya natin yung bakod nila para makapag-swimming tayo. Loko, ang taas ng bakod nila, oh. Kaya mo pang akyatin niya. Joke lang, men. Uy, Pinya, swimming tayo dyan, no? 50 pesos yung entrance, kahit wag na tayo mag-cottage. Pero, saan tayo kukuha ng pang-entrance natin dyan? Wala tayong baon. Wala tayong baon. Dating gawin din, alam mo na. Bote, bakal at plastic. Tara, men. So, ginawa namin lahat ng aming makakaya para makalikom ng pera pang entrance sa swimming pool. Hindi na kami kumuha ng cottage para makatipid. Yung pagkain lang nadala namin, na naiuwi ng parents giving niya galing sa probinsya. Pagpunta namin doon, talagang totoo yung sinabi ni Ted. Napakalamig ng tubig. Okay lang sana na malamig yung tubig basta pilit yung araw. Pero hindi. Nakalimutan namin na nakatira pala kami sa Baguio at hindi tumatagal yung init doon. Pagsapit na ng hapon o tanghali, binibisita ng kaming lugar ng swimming pool. Grabe, ang lamig pala talaga dito sa swimming pool na to. Kaya nga eh. Tsaka, grabe, ang tapang ng tubig. Dati ata nilagay nila dito na chlorine. Kahit na ganito yung resort na to, naging memorable to sa akin. Kasi po, yan, isang linggo kami nag-swimming dito. Maganda pa ang bentahan sa junk shop dati, kaya lagi kami nakapunta doon. Grabe kayo, isang linggo kayo nagsiswimming. Oo men, pero grabe, ang lamig talaga. Parang hindi bagay ang resort dito sa atin. Talagang hindi bagay. Laging nagulat dito sa atin, wala po pa. Nagtataka nga ako, bakit lagi kayo dyan? Ang sarap kasi mag-swimming boy. Yan lang ang malapit na resort sa atin. Yung iba, malalayo na. Sa bagay, tama ka. Sa outing, may iba't ibang klase na tao ang makakasama mo. Comment ka lang kung alin ka dito. The outing planner. Sila yung mga taong madalas nagyayaya ng outing. Sila yung mga nagplaplano kung saan maganda mag-outing at kung kailan. Sila din ang nagre-remind kung malapit na ang outing. And sinisigurado nila na hindi mapupunta sa drawing ang outing nyo. Hello, Beth. Oh, bakit, Beth? Crack? Acting tayo? Saan yan, Beth? Sa Corisort! Ay, sigurado maganda yan, ha? Oo naman, Pax. Alam mo naman ako, lahat ang pinupuntahan natin. Magaganda. Tayong dalawa lang ba? Hindi. Kasama ang buong barkada. Sinabihan ko na sila. Sumama ka ha. Kung hindi, sasagalin kita. Pag-isipan ko. Besh, wala kang utak. Huwag ka na mag-isip. Check. The G-person. Sila yung mga tao G na G kahit saan ang outing. Mapa-Marsman o sa buwan. Uy, outing tayo pre. G, parisan yan. Doon, sa kabilang mundo. G, pare, malapit lang yan. May budget ka ba? G, pare, wala pa akong budget ngayon. Pero bukas, magkakaroon yan. Kaya G lang, pare. Pero mamaya na yung outing, pre. Ay, ganun. Sige, G pa rin, pare. Sama ko. G, tayo dyan. The cameraman. Sila yung mga taong binubuhis ang kanilang buhay, mabigyan ka lang ng magandang shot. Minsan, ito yung mga mayayaman sa outing eh. Alam niyo yun, may mga camera o kaya high-tech ang mga cellphone. Sis, punta ako doon sa pinakamataas na puno para makuha kita ng bird's eye view. Tingin ka sa akin ha, para kita expression mo. Sige, gusto ko yan. Sis, sige na.